Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Erwin Tulfo, hindi talaga sinagot yung tunay na issue sa kanya, no? Ang issue po natin, ako rin, nalito rin ako ni Erwin Tulfo. Ha? Nilito rin ako eh. Kanina yung topic ko, putya, oo nga, no? Na-realize ko after na kayo, marami kong napulot sa mga viewers natin. Sinearch uli natin yung pong issue kay Tulfo, yung pong sulat po galing sa may US Embassy. No? Ang tunay na issue po yung pamemeke ni Erwin Tulfo para maging US citizen siya. No? Pero iba po, eto pong tao na to, mamaya, pag-uusapan po natin yan. Dalawa po ginawa ni Tulfo, no? Inatake niya yung dalawang sikat na vlogger. O yung isa, dati raw sikat na media. Tapos, may panlilin lang po sa sagot ni Tulfo, no? Mahirap pong paniwalaan tong tao na to. Kasi hindi niya kaya talaga. Akala ko nung una, putya, hinarap niya na ang lahat eh, no? Nung binasa ko po yung sulat mula po sa US Embassy na hindi niya po sinasagot, napakalinaw po yung akusasyon doon. Pag-usapan din po natin, ito po, dumating na po sa Pilipinas yung 300 na Afghanistan na ito po ay ipaprocess po dito yung kanilang papeles para po sila magkaroon ng immigrant visa papunta sa US. Ang tanong natin, meron ba silang visa sa Pilipinas? Bakit? Bakit po parang hindi sila hindi sila madala sa US dahil wala silang visa? Ang question, meron ba silang visa ng Pilipinas? Bakit po sila nakapasok sa Pilipinas kung wala naman silang visa ng Pilipinas? Ibig sabihin, mamaya tatalakayin natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, unahin na natin tong mga para habang mainit pa tayo no, dito sa Afghan refugees. Kasi kapapasok-pasok lang po nila no. Okay. Ganito po yung pinakakwento diyan no. 'Di ba? Galing sila sa Afghanistan yung mga Amerikano, no? Tapos lumalis sila biglaan sa Afghanistan nang walang pakikipagkasundo. Pag-alis po nila ng mga Amerikano, nagmamadali pong umalis. Hindi natin alam kung walang transition no? Pinagmamalaki nga ng mga Taliban na yung kanila pong mga gamit ngayon pandigma, galing yan sa mga Amerikano. Iniwan ng mga Amerikano, bilyon-bilyon dolyar na nakagamitang pandigma na ayan po ang ginagamit ngayon ng Taliban. No? Okay, ang question dyan, anong mangyayari dun sa mga Afghanistan o Afghanistan citizen na kakampi na US? Definitely, hindi sila pwedeng manatili sa Afghanistan dahil kalaban na nila yung namumuno doon, no? So kinakailangan nilang dahil kumampi sila sa US, dapat diretso sila sa US, 'di ba? 'Yun po yung dapat mangyayari. Ngayon, dahil napakawais po ng US, no? Bago nila ipasok sa kanilang bansa, gusto muna nilang ayusin yung visa ng mga taga-Afghanistan kung sila ba ay karapat-dapat no na maipasok sa bansa nila. Ibig sabihin, aayusin muna yung kanilang immigrant visa bago sila papasukin sa United States of America. Okay, ngayon ang tanong, meron ba silang visa ng Pilipinas?
Nung pinapasok ba natin sila, tinanggap ba natin sila at may visa sila ng Pilipinas? Kasi po, kung hindi sila taga Southeast Asia po, malaya tayo eh, di ba? Kasunduan eh. Kung hindi kayo taga Southeast Asia, yung Pilipinas po, dapat nag-a-apply kayo ng visa. Nag-apply po ba sila ng visa sa Pilipinas? Bakit po natin pinapasok itong mga taong ito kahit wala pong visa? Dahil sinabi ng mga Amerikano? Minsan kahit ayaw nyo pong questionin, no? Talagang minsan dapat na nating questionin kung may sayad ba talaga tayong mga Pilipino eh. Hindi po tayo sakop ng mga Amerikano. Sila nga ayaw nilang tanggapin hanggat ninaayos yung papel eh. Bakit naman natin tinatanggap dito nang hindi pa naayos yung papel? Hindi ko makuha kung bakit po kinakailangan natin sila ditong tanggapin. Kayo po, baka kaya nyo pong ipaliwanag sa akin. Hindi ko kayang unawain eh. Di ba? Okay. Sila ba ay narito dahil ayaw silang tanggapin ng mga Amerikano kaya dito muna sila? Eh bakit naman nating tinatanggap? Yung Amerikano nga, hindi sila tinatanggap in the first place. Hindi ko po maintindihan. Napakayaman ba nating bansa? Hindi ba tayo ayuda nation na tayo? Marami pong mamamayan natin umaasa na sa ayuda. Bakit po tatanggap tayo ng taga-ibang bansa? Kung yung sarili nga nating mamamayan, hindi pa natin mabigyan ng trabaho. Eh badong pansamantala lang naman yan eh. Bakit ka ba nag-aalala? Bakit nga po kinakailangan natin tumanggap pansamantala? In the first place, kaya sila hindi tinatanggap dahil hindi maayos yung papel nila. Bakit tayo tinatanggap natin kahit walang papel o hindi maayos ang papel? Ano ba talaga tayo na US? Bakit tanggap lang tayo ng tanggap? Ikalawa, tatlo po problema ko dyan eh. Ikalawa po, paano kung hindi naayos yung papel? Halimbawa, sinabi ng US, reject yan sa amin. Hindi namin tatanggapin yan dahil yan taong yan ay may mga kasong etc. etc. Paano pag hindi tinanggap na US? Mananatili sila dito? Ikatlo, magpapalit na po ang Pangulo ng Amerika. Alam natin na maraming mga ginawa si Biden na hindi na po itutuloy ni Pangulong Donald Trump, President Trump. Katulad po ng yung pong polisiya sa immigration. Yung pagpapapasok basta-basta. Paano? Kasi kailan po upo si 20, sa January 20 po. Manunumpa na si Donald Trump. Ilang araw na lang, 2 linggo. So paano pag hindi tinanggap ni Donald Trump? Kasama ba yan sa polisiya ni Donald Trump? Tatanggapin niya ba samantalang magpapalayas nga siya? Papalayasin niya nga yung mga sarili niyang mga illegal immigrant doon. So ibig sabihin kung ang tutok po ni Donald Trump sa mga unang bahagi ng kanyang panunungkulan, palalayasin niya muna yung lahat ng mga illegal immigrant. Matagal po yun. Huwag niyo pong sabihin na habang pinalalayas niya yung mga illegal immigrant, tatanggapin niya tong mga Afghanistan na to. Kaya ang dami pong dapat ipaliwanag eh. Kung yung Amerika ayaw tanggapin yung mga taong yan po ay
kanila pong problema, ayaw nilang tanggapin. Bakit natin tinanggap? Sino nag-assure sa gobyerno natin na yung mga Afghanistan na yan na refugee ay tatanggapin ng US? Kamot lang po ng ulo, 'di ba? Kamot lang po ng ulo. Anong gagawin natin? Hindi ako pwedeng tumanggi. Kaya po tinanggihan ni BP Sara yan eh. Sinabi po ni BP Sara nung tinanong siya riyan, ayaw ko niyan. Wala tayong magagawa. Magaling masyado yung presidente natin eh. Okay, punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Actually, nagkwento si Erwin Tulfo, no? na siya ay TNT, etc. bilang tugon dito sa problema niya sa yung binibintang sa kanya. Pero binasa ko po, ang linaw po ng ano eh, ang sinabi ni Erwin Tulfo, may panlilito po sa mga sinabi ni Erwin Tulfo, sabi niya, wala akong nilabag na batas sa Pilipinas. Yung pag-stay niya sa US, yung pagiging US citizen niya, wala akong nilabag na batas sa Pilipinas. Wala akong nilokong Pilipino wala akong nilokong Pilipino. Wala rin akong niloko sa Amerika. Wala rin akong kaso ng estapa. Yung wordings niya, may panlito eh. Hindi talaga siya truthful. Hindi talaga siya nagsasabi ng katotohanan. Ano ba ang issue natin kay Erwin Tulfo? Ang issue natin kay Erwin Tulfo, may nakita tayo, ito po, nasulat mula po sa Embassy of United States at may petsa pong October 11, 2022. October 11, 2022? Presidente na po si Marcos niyan. October 11, 2022? Kung hindi po siya congressman, DSWD secretary siya at that time nung lumabas tong sulat na to. Hindi ko po alam kung kailan siya naging congressman, 'di ba? Hindi siya na-appoint. Kailan siya naging congressman nung hindi po siya inappoint o hindi po siya inaprubahan ng Commission on Appointment. Thank you very much muna kay Saskatchewan Pinoy na nagbigay ng $2 Canadian. Nung hindi po siya inaprubahan ng Commission on Appointment, nag-congressman na lang siya. Ibig sabihin, recent, ano na po to, no? Hindi po siya yung nagtumanggi sa kanyang pagiging US citizen. In fact, nire-renew niya pa yung US citizenship niya. Kaya siya sinulatan. Ibig sabihin, kahit na siya ay DSWD secretary na or congressman, na yung application niya for renewal ng kanyang passport ay ongoing pa rin. At nireject lang po to noong October 11, 2022. Ibig sabihin, yung buong panahon na siya ay DSWD secretary o congressman, nasa proseso po yung kanyang US citizenship o yung passport niya na renewal. Doon pa lang eh. Paano ka magiging congressman at DSWD secretary kung ikaw ay citizen ng ibang bansa? Hindi po pwede yun. Mataas po masyado yung tungkulin mo. Hindi natin masasabi pwedeng maging magkalaban yung US at Pilipinas eh. 'Di ba? Di lahat po ng sekreto ng mga Pilipino. O yan po yung una. Basahin lang natin ha. Hindi ko kasi, alam nyo sa totoo lang, etong sulat na to, yung pamagat pa lang tinigil ko na eh. Nung tinapi ko po to na nameke si Erwin Tulfo, gusto ko po na sumagot si Erwin Tulfo kasi merong bintang.
Pero nung binasa ko ulit ito, ang linaw po ng bintang dito ng US Embassy. Okay, basahin natin ha. The Department of State has revoked US passport number. So nirevoke po yung US passport ni Erwin Tulfo. Pero hindi po Erwin Tulfo yung nakapangalan. Issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo. So Erich Sylvester Tulfo, no? Ngayon, ito po tapos hindi ko na tinuloy. Parang inano lang natin, US passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, erroneously. The regulations cited in the letter may be found in ganun. Okay. So dyan, nung tinalakay ko po yan, no, 1 week before, tumigil na po ako dyan. Kasi inaakusahan niya, kaya ni-revoke yung passport ni Erich Sylvester Tulfo dahil sa fraudulent, pamemeke, erroneously, mali yung obtained by deception, involving deception, no? Yun po yung meaning ng fraudulent eh. May deception, may panloloko. At yung erroneously naman, incorrectly. So, tatlo po yung dahilan, no? Incorrect, yung mga datos mo dun sa passport, may panloloko, may panlilinlang, at illegal, yung pagkaka-obtain mo ng passport. Ang sinagot mo kanina, nung sa iyong radio station na ikaw ay TNT. At hindi mo masisisi yung sarili mo kung bakit ka naging TNT, katulad na maraming TNT sa US, dahil nga sa pangangailangan, mahirap ka, may sinusuportahan kang pamilya, napilitan ka mag-TNT. Ang ganda ng kwento eh. Tapos sasabihin mo, dahil binabanatan ako ng ilang mga vlogger, sa tingin nyo ba hindi na ako karapat-dapat maging senador dahil nag-TNT ako? Yun lang ang aking nagawang kasalanan, no? Yung maging illegal alien ako sa ibang bansa. Kung yun lang po, pwede kang mapatawad. Pero hindi po eh. Alam mo, sa pag-apply mo ng US citizenship o ng passport, ay may ginamit kang panlilinlang. Nilinlang mo yung US. Kaya tama rin yung sinabi mo. Wala kang kaso, wala kang nilabag na batas sa Pilipinas. Pero sa US meron at mabigat. Mabigat yung ginawa mo dahil nilinlang mo yung United States of America para ma-obtain mo yung iyong passport o yung iyong pagiging US citizen. Hindi ko alam kung magkaiba yung pag-obtain, automatic ba yun? Malamang kaya ka nagkaroon ng passport dahil ikaw ay US citizen. Hindi ko alam kung passport mo lang ba yung pineke mo. Sino ba yung US citizen? Si Erwin Tulfo ba o si Erich Sylvester Tulfo? At sino si Erich Sylvester Tulfo? Ikaw rin ba yun? O may ginamit kang ibang pangalan? Narito rin pala sa dokumento na yan, no? Ito po ang sabi. Sa mga bandang baba na po ng papeles na galing po to sa US Embassy. An investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. So meron palang tao na nagngangalang Erich Sylvester Tulfo na pinanganak sa Hawaii. At hindi ikaw yun. Asan dito yung pagiging TNT mo? No? Hindi to pagiging TNT. Ang usapin dito, hindi kayong napilitan ka mag-TNT
Dahil ikaw, kaya maganda yung sinabi sa akin ng mga viewer kanina eh. Kung US citizen ka, hindi na yan yung illegal alien. Tapos na tayo sa pagiging illegal alien. Kasi dinala niya tayo sa kwento na napilitan ako na mag-TNT para buhayin ng pamilya. Sino po ang hindi mababagbag ang damdamin? Pero ito po, yung sinasagot nyo, iba sa inaako sa sayo ng papeles na ito na kumakalat. Hindi po to galing kay Maharlika lang o kay Jason sa. Ito po ay kumakalat. At nakalagay yung meron ng Embassy of United States. May pahayag po ba yung Embassy ng United States na peke ito? Tanong ko po sa inyo, naglabas po ba yung United States Embassy na peke ito? Wala po, di ba? Yan po yung kumakalat eh. Sinabi ba nila na peke yung lumalabas, wala kaming in-issue ng Embassy of United States sa Manila, Philippines, ay merong kumakalat na peking dokumento? Wala po. Wala pa tayong nababalitaan. Kaya nga ito yung pinasasagot kay Erwin Tulfo. Ayan, meron pa rito. Erwin Tulfo, Erich S. Tulfo, acknowledge the receipt of US passport revocation. So, in-acknowledge niya mismo yung revocation ng kanyang passport. At may mga pirma-pirma rito. Ano pa ba? June 27, 2022. Yan. So, ito pong papeles na to, revocation ng kanya o pagpapawalang visa ng passport ni Erich Sylvester Tulfo. Ang tanong, bakit hindi yan yung sinagot mo? Yan yung inaako sa sayo na pamimeke mo ng papeles. So, hindi po totoo na yun yung na siya po ay nag-TNT at dapat ba siyang hindi na patakbuhin dahil siya ay TNT? Hindi po. Nililin lang mo yung mga Pilipino. Ang pinasasagot sa iyo, yung sinabi na papeles nang gumamit ka ng peke, fraudulent, at erroneous na mga papel para ka maka-obtain ng US passport. Mayroong Erich Sylvester Tulfo na pinanganak sa Hawaii na hindi naman ikaw dahil Erwin Tulfo ka. Naintindihan niyo po? Yan yung kino-question na natin kay Tulfo. Bakit hindi yan yung sinagot mo? Eh mas malala ka pa kay Alice Go. Dahil si Alice Go, hindi siya yung nameke ng kanyang papeles. Kaya nga pag tinatanong siya, di ba? Hindi ko po alam. Sa tatay ko. Dahil bata pa siya eh. Kung pineke po yung papeles ni Alice Go, kung totoo yung naririnig nating kwento, bata pa siya, minor pa lang siya, dinala na siya rito, gumawa ng papeles. Eh mas malala dahil ikaw mismo yung nag-a-apply. Si Alice Go, in-apply siya ng kung sino man. Correct, mas malala. Ngayon, kaya alam mong na may deception eh kay Erwin Tulfo kasi binanata niya pa yung dalawang vlogger. Tignan po ninyo sinabi. Tulfo speaking his radio program. Ito po ay bulletin. Mababasa po nyo to sa bulletin. Sinasabi ko na yung source natin kasi mamaya sabihin na naman imbento lang ni Badong. Sabi po ni Tulfo, ilang vlogger ho dyan, salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan na sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Napakaswerte mo, ining. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang antipara mo. pati yung salamin, eh. Sino po ba yung sikat na vlogger sa Amerika na naka-antipara?
Tama ba yung antipara salamin 'no? Si Maharlika lang. Wala naman pong ibang sikat na taga-Amerika na vlogger na babae kundi si Maharlika lang po. Ayaw mo pang tukuyin, eh, na si Maharlika 'to, eh. Ayan, na nakapag-asawa. Kita niyo naman 'no? Ang tindi 'no? Daig pa nito si Nanay Permin. Kalimu si Nanay Christy Permin daig pa ni Erwin Tulfo, eh, 'no? Sagutin mo, hindi yung itsi-tsismis mo na si Maharlika nakapag-asawa, napakasuwerte nakapag-asawa ng AFAM. In fairness, hindi ko alam 'yan. Pero, baka sinagot ba na ni Maharlika 'to? Baka hindi pa alam ni Maharlika 'to na binabanatan siya ni Erwin Tulfo. Okey. Ituloy natin yung sinasabi ni Tulfo. Napakasuwerte mo, mamahalin pa ang antipara mo. Diyos ko po, napa-Diyos ko po pa si Erwin Tulfo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Alam mo yung buhay? Ako po, pag ganito na po yung dinadala yung usapan, alam mo okay lang po yan kung si Maharlika yan, eh, 'no? Kasi style niya talaga yan, 'di ba? Tapos meron siyang may idol na kay Maharlika, itong bago si Maui, ganyan din, 'no? Yung mga personalang atake. Meron din namang mga vlogger na DDS, mga lalaking DDS na parang style din ganyan. Atake din ng atake, 'no? Mga personal. Kaya lang napakasikat mo, Erwin Tulfo. Kumbaga sa larangan, 'wag na yung pagiging congressman mo, 'no? Kumbaga sa larangan po ng broadcasting, kilalang-kilala kayo 'no, mga Tulfo. Para banatan mo kaya yung sinasabi ni Maharlika, mas okay pa. Pero ang babanatan mo kay Maharlika, nakapag-asawa siya ng AFAM. Hindi ko po alam kung mayaman yung napangasawa ni Maharlika. Wala na tayong pakialam doon, Erwin. 'Di ba? Putya, lalaking-lalaki yung datingan ng mga Tulfo, eh, 'di ba? Totoo naman. Ako 'pag hinamon po ako ng suntukan ng mga 'yan, hindi po ko ano, eh, hindi ko papalagan, eh, dahil ang tatapang, eh. Tapos ang babanatan mo sa kanya, yung swerte na siya at nakapag-asawa siya ng AFAM. AFAM ba Amerikano? Ano ba meaning ng AFAM? Ipinagpapalagay ko lang na yung AFAM matandang Amerikano. Tama ba? O mali ako? Ay, ano bang pakialam mo kung sino na pangasawa ni Maharlika? Banatan mo siya sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Sino ba si Edo Manzano? Bakit po, ano po si Edo Manzano? Eh, sa mga Amerikano yan, Sir Badong. Kaya ito po, tama yung tanong. Yan ba iboboto nyo? Binabanatan mo ba si Maharlika dahil nakapag-asawa siya ng AFAM at may mamahalin siyang antipara? Hindi naman po siya government official. Di po ba? Kami po, binabanatan namin sila yung mga
kapwa mo congressman na nagpapakita kasi bawal po 'yan. Bawal po na magpakita ka ng karangyaan habang yung mamamayang Pilipino'y naghihirap. Pero babanatan mo na mamahalin yung antipara. Hindi ko po alam kung na may mamahalin palang antipara. No? Babanatan mo siya dahil may asawa siyang apam at nakapag-afford siya ng mamahaling antipara. Antindi. Unbecoming. Hindi po bagay sa mga senador. Naringgan niyo po ba eto po yung mga tunay na matatapang sa Senado. Naringgan niyo po ba si Senator Bato na kinutya yung taga-media limbawa na nakapag-asawa ng apam? Ito. May pa-Diyos ko pa eh. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka na kailangan magbanat ng buto. Alam mo, mapamayaman o mapamahirap yung napangasawa ni Maharlika. Kumikita po yan sa pagbablog niya. Daming nanonood kay Maharlika. Hindi po kaya niya pong magbuhay na marangya sa dami po ng mga viewers ni Maharlika. Yan po ang katotohanan. Kasi masyadong maliit ang tingin nyo sa mga vlogger eh. Okay, eto pa isa. Meron pa pala. Sabi pa ni kala ko tapos na eh. Tuloy pa natin yung litanya o yung pagbubunganga ni Erwin Tulfo kay Maharlika. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment. Why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apam mo na Amerikano, ibigay mo sa mahirap dito. Mali naman yan. No? Alam mo, daldal ka ng daldal. Vlogger po si Maharlika. No? Kung hindi niya po ang tagal na po ng pagbablog, no? Erwin Tulfo. Wag mong parang sinabi mo na babanatan mo ba sino ba yung mga sikat na nagbabalita? Babanatan mo ba? Ayan, si Igan. Si Arnold Clavio, babanatan mo ba? Balita ka ng balita. Trabaho niya yun eh. Banatan mo siya dahil pumatol siya sa minor de edad na si Sara Balabagan. Pero yung balita ka ng balita, hindi mo pwedeng banatan yan. Dahil yan ang trabaho ni Arnold Clavio. Pwede mong banatan yung pinatulan niya yung minor de edad na si Sara Balabagan habang may asawa siya. Ano pong masama sa kadadaldal? Vlogger po si Maharlika. Ano ba naman yan? Ginagawa nyo kasing bobo yung mga tao eh. Sabihin nyo rin po kay Ted Filon yan. Balita ka ng balita. Daldal ka ng daldal. Trabaho po nila yan. Sana masabi rin namin sa inyo, panay kayo gawa ng batas. Ilan na po ba batas na nagawa nyo? Mr. Number 1 Senatoriable. Bilang congressman po, ilan na po ba napasan yung batas? Kaya ka ba nagagalit kay Maharlika dahil ginagampanan niya yung tungkulin niya bilang vlogger? Vlogger po yan kaya daldal ng daldal. Kung kayo naman sabihan namin, gawa kayo ng gawa ng batas. Teka lang pala, may nagawa ka na bang batas? Kaya kayo galit sa mga gumagampan ng trabaho. Baka hindi kayo makagampan ng trabaho nyo. Imbestiga kayo na imbestiga dyan sa Kongreso.
Tuloy natin. Nagulat talaga ako, ganito pala ugali ito. Bakit hindi ka umuwi dito at ibenta mo ha? Ibenta raw yung mga kayamanan at ipamigay. Eh, kung kayo po sabihan namin, ibenta mo yung kayamanan mo at ipamigay sa mahirap, payag po kayo, no? Hindi po siya government employee, si Maharlika. Kung mayaman po siya, ano man ang sabi mo nga, nakapag-asawa ng apam, bakit po gigil na gigil kayo? Bakit nyo pa gustong ipabenta yung kayamanan niya? Yun lang po ba yung paraan? Yung pagdadaldal ni Maharlika, yun na po yung paglilingkod niya sa bayan. Kami pong mga vlogger, sama ko naman yung sarili namin. Ito pong sinasabi mong daldal kami ng daldal. Ito po yung paglilingkod namin sa bayan. Nag-expose kami. Ibenta raw. Kung makamahi. Ibenta raw ni Maharlika yung kayamanan. Gawin mo muna kaya. Or ma'am, baka po pwedeng ma'am, ikaw kaya tumakbo sa pagkapangulo. You run as President of the Republic. Alam nyo, binabara ko po yung mga nagsasabi dito, no? Tinatawag ko na bobo ka ba? Basta may nagsabi di ikaw na maging pangulo. Di ba? Pag may nagsabi dito, ang bobo mo naman. Mananalo ba ako? Hindi po ibig sabihin na nagkikriticize yung mga vlogger, ang isasagot nyo lang, di ikaw na magpangulo. Hindi naman po kami politiko eh. Si Maharlika hindi po politiko. Malamang matalo yan pag tumakbong pangulo. Kayo naman, no? Niloloko nyo talaga yung mga tao. Pag kinikriticize kayo, pag dumadaldal yung mga vlogger, ikaw na magpresidente, yun ang sasabihin nyo. Sagutin nyo yung mga binabanat sa inyo. Ito ang binabanat namin, no? Lahat na ng vlogger, maski kakampi ni BBM, sinasabihan ka na meke ka ng papeles para maging US citizen. Ayon dito sa dokumentong to. Bakit hindi mo sagutin? Hindi yan maitatama. Hindi po yan maitatama ng mga atake nyo na ikaw na magpangulo. O, eto naman.